Narito na ang sumbungan ng kamanggagawa. Kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa manggagawang Pilipino. Laban natin to! Magandang araw po mga kababayan. No? Ako po si Jose Mario de Vega, The Radical. Ako po ay profesor na nagtuturo sa National University. Ngayon, lumapit ako dito sa ating mga kapatid dito sa Batas Manggagawa sapagkat ako po ay illegal na tinanggal sa trabaho ng aking pinagtuturuan. Ako po ay isang probationary full-time na profesor. Ayon po sa batas, dapat po itong termino na to ako po ay regular na. So hinihingi ko po ang tulong ninyo, hindi lang mga kapatid dito sa Batas Manggagawa, kundi ng lahat ng mamamayang Pilipino sapagkat ang laban ko po ay laban ng lahat. Maraming po salamat, mabuhay pa tayo at may pag-asa. Salamat po. Mga boss, magandang araw. Si Eli San Fernando po ito ng Kamanggagawa Party List. Nandito naman tayo sa isang episode ng Sumbungan ng Kamanggagawa kung saan pinakikinggan natin, binibigyan natin ng legal na solusyon ang mga problema at sumbong ng ating mga kamanggagawa. Siyempre, in partnership kasama ang ating Batas Manggagawa. Ngayong araw, kasama natin, isa to sa mga kilala, batikan na profesor, si Prof. Jose Mario de Vega. Sana magpapakilala, Prof. Magandang araw. Welcome sa Sumbungan ng Kamanggagawa. Maraming salamat, Attorney Batas Manggagawa. Kong, maraming salamat. No? Pakilala po muna kayo. Ako po si Jose Mario de Vega. Ako po yung tinerminate, no? Illegally tinerminate na professor sa National University. Anong tinuturo mo dyan, Prof? Nagtuturo po ako ng ethics, philosophy, yung mga dangerous subjects. Mabibigat yan. Pilo. Yan yung mga, yung mga Waterloo ko yan nung college ako. Bagsak ako dyan eh. Mainit talaga dyan eh. Pag nagtuturo ka ng pilo, mainit sa yung management. So, matagal ka na nagtuturo ng philo, Prof? Opo, bali ako ay may lagpas 20 taon ng karanasan sa pagtuturo. At technically, inubos ko na lahat yung mga paaralan dyan sa UBELT, etc. and all. Kaya nga nung napunta ako dyan sa National University, sabi ko ako ay magpapakabait na at gusto ko lang gumarahe. Kaya nga sa loob halos 3 taon, nagampalan ko naman yun. Part-time ako dyan nung una kong pasok, August to October of 2022. Then mula November 2022 hanggang itong July 4, 2025 ay probationary full. So meron kang probationary contract sa dito sa NU. Tapos, so hindi mo natapos yung 3 taon. Para kasi sa kaalaman ng mga kamanggagawa natin manonood, no? Kakaiba kasi kapag ka sa education institution. Sa labor code kasi, yung mga normal na manggagawa, 6 na buwan lang ang maximum period ng probationary. Pero pag sa eskwelahan kasi, yung mga professor, nakalagay doon sa MORFE, yung Manual of Regulations sa private higher education. No? 6 consecutive. 6 consecutive na terms. O isang term, 6 na buwan eh. So, 3 taon yan. So, si Prof. De Vega, siya ay nakakumpleto na ng 5 term, no? 2 kalahati. Sa inyo kasi, attorney, is 3 terms kami sa isang sa isang taon. So, bali 8 na ako, going to 9. 9 Ah, na ito na. Regular na ako. so parang 2 and 2/3. 2.8 na. Oo. So, ititry mo. 2.8 na. So, sa Nobyembre, dapat ikaw ay regular na. Oo. Tapos bigla kang tinanggal. Yun ang sabi. Anong dahilan? Ito ang Ayan, katawa. yan. No? Tapos din tayo ng JD at tayo ay nag-aaral din ng paralegal, no? To review. End of contract na raw ako noong June 25, 2025. So sabi ko, that's the most idiotic reason na mabibigay mo. Dahil hindi applicable ang end of contract sa probationary Tama. full-time. Tama. As per as Article 296 of the Labor Code, Tama. formerly 281. Kasi may tinatawag na limited security of tenure ang mga manggagawa. Correct. No? Sila ay mga semi-regular. Correct. Balik tayo sa 296 upper portion. Pwede mo lang siyang sibakin lang legal sa trabaho based on 3 reasons. Just cause, authorized cause, reasonable standard known to the employee since the beginning of employment. Walang just cause, walang authorized cause, wala rin ng reasonable So, dahil wala ang lahat. termination of contract, Wala. end of contract, wala naman yan doon sa Hindi yan applicable. reasons for termination ng Yeah. probationary. Correct. So, talagang yun lang sinabi? Wala, endo Ito pa ka na, wala na, masama yan, gano'n? attorney. Nakakatawa. June 25th daw, end of contract.
Pero 28 na lang nila sasabihin. Pinag-team building pa ako ng June 26 and 27. Nagsayaw pa ako ng jagball dance doon. Wala na pala akong trabaho. Ganun kababoy, kasatanis ka, kawalang niya. Oo. Yan para, wala nang more. Pinapunta mo roon for this humiliation. Alam niyo naman yan, di ba? Ayaw namin hindi kataguan lang naman. Pero kailangan pumunta, pakisama. Tama. But the following day, MS Teams, wala na ako kayong work. Sabi, gago ka ba? Are you out of your mind? Illegal din to, hindi to notice. Notice is face-to-face or documentary. Harapan. So, Mali- walang 30 days notice. Walang papel, wala lahat. Walang June, wala lahat. Sino nagsabi sa'yo na terminated ka na? Yung coordinator na pinuwersa ng dean at associate dean na sabihin na lang yung sa akin. Kasi hindi sila makaharap. Hindi nila makaharap. Sabi ko, sir, you're a good man. Hindi kita ikokot, hindi kita babanggitin. Alam ko, napilitan ka lang. Mahal kita dati 100%, ngayon 99 na lang. Kasi maliit pa rin yun eh. Kahit tutusan mo ako, barilin ko si congressman. Hindi ko alam, di ba? Barilin ko. Illegal. Kahit based on the law, di ba? Tama. Ligtas ako ron eh, dahil inutusan ako eh, di ba? Article 12. Exempting, pero hindi ko pa rin magagawa. Barilin mo na lang ako, pero hindi ko ba, I will not shoot a good man. So sa bagay na yun, medyo nabawasan lang na 1% yung pagmamahal ko dun sa coordinator Malinaw. na napilitan. Malinaw na pang ganong Actually, ano yan eh. Marami problema yan eh. Doon sa mga subordinates, no? Alam nyo, hindi lahat ng utos, pwede nyo sundin. No? Hindi nyo pwedeng itago yung isang illegal na bagay na sinabi na pag-utusan lang ako. Pag inutusan ka tumalon ba ng building, tatalong ka. Hindi naman, di ba? So, dapat may discernment din, pati yung mga ano. Pero siyempre, Sa pilo, di ba? hindi natin yan masisisi rin siyempre yung coordinator. Napilitan lang. Coerce. Kaya nga sa revised penal code, di ba, accepting siya eh. Di ba yung Abu Sayyaf case na yung isang hostage, pugutan yung isang hostage, di ba? Kundi babaraling nila. Napuwersa rin yun. Kaya nga 1% lang yung nabawas. Pagmamahal ko sa kanya. So, balik tayo doon sa pagkaka-terminate sa'yo, Prof. June 28 ka terminate. Sinabi na wala ka na. Nawala na dahil based na nagpaso na raw yung kontrata. So sabi ko nga stupid yun dahil hindi applicable yan sa probation. Pero ano sa tingin mo, ito, kwentuhan na lang naman. Yeah. Anong tingin mo ang naging dahilan tunay kung bakit ka biglang terminate unceremoniously ng gano'n na lang Ang paulit-ulit ko binabalikan eh. No? Siyempre, bukod sa hindi gusto nung hype na din at associate din yung mukha ko, na hindi ko rin naman sila gusto. Feelings mutual naman doon. Yung ang issue ko dyan is barangay politics, barrio politics. Ayaw nila na magaling, matalino, yung lagi sa So, media. natitreten sila, gano'n? Yes, wala naman akong balak kunin yung posisyon ng din at associate din. Ang gusto ko lang magtrabaho. makapagturo. Magturo, Tama, magbabuhay. tama. Pero isa ba lang nakikita ko kasi dyan, prior to all this case, may isa tayong colleague. Tulad na sinabi ko sa pre-interview natin, na 60 ay sinibak doon sa school. Nilalabag nila yung 65 rule. Na ang mandatory is 65. 65. Gusto nila 60. Pwede bang mas mataas yung batas nila kaysa sa batas ng Republika ng Pilipinas? Hindi sabi ko nga, magtayo ka ng school sa Mars o sa Venus o sa Earth. Dahil may labor code eh. Tama. Eh, ano mga si kayo? Tama. Kaya government of Mga laws, pala, no? not of men. Mga C, sila So, C ng NU. SM, no? May batas pa rin, magpanggap ka pa rin. Kaya yung mga NU nasa SM yan eh. Oo, saka wala pa naman Chinese invasion. Sana kayo mag-area pagka nandiyan na sila sa Manila Bay. At anyway, baka nandiyan na sila. So yun yung issue ko. Alam nga naman lumapit yun. Tulungan mo ko. Saka na ma'am, pag regular na ako. Hindi na ako si Mari the Radical. No? So alam ko na nung tumulong ako ron, death warrant ko na yan. I'm just waiting and bidding my time na. Dili kaya nga 2.8, 2.7 eh, di ba? Isa. Pangalawa, yung mga kulig nga ko nga ay inimbita ko dyan sa pasimba, itong paralegal na simbahan. Yes, sa ARCAP. 5 yan. So, then nakagraduate. Pagka-graduate, meron kaming kilusan tinayo yung COWP, Ano yung Prison sabihin? Workers Organization of the Philippines, mga paralegal na mga, not necessarily kahit ATEs pwede sumali. Name lang naman yung ano. Tulungan nga natin yung mga, kagaya rin ng inyong advocacy, na tumulong sa mga nagawa. Kasi paano mo ilalaban ang karapatan mo, hindi mo alam ang batas. Tama. Sinabi mo kahapon, nakasunod ako eh. So yun. Diba? Yun lang naman ang ano natin. Tapos ngayon may naka-enroll na isa. Pero siyempre sa punto de vista ng kapitalista ng management, walang yata Mario, preparation lahat yan for union. Threat yan. Threat. Walang union dyan. Wala, yun. So may element na ULP. Oo nga.
May element, magre-regular ka, future union official ka pa. Yun yung nakikita ko. Bukod pa dun sa internal office politics na walang kwenta, dahil sila mga chismis lang naman. Tayo, pinag-uusapan natin, national issues, international, hindi nga nila alam yung Palestine, Gaza, genocide, wala alam yung mga mas na yan. Basta ayaw lang nila ng taga-UP, ng matalino, ng PUP, Ayaw na socially aware and Oo, socially... yung mga ganon. Tapos nakakita sila ng butas na, tinulungan yung isang kulig na nasa Court of Appeals na yung kaso. Tapos, yung mga faculty natin dito, ginagawang mga semi-unionist na. So, yun yung nakikita kong... So, tinarget ka talaga, Prof. Oo nga. No? Tingin mo, no? Kaya nga may ano rin to employment red tagging din in a way, in my view. Eh, nakapula ka daw kasi. Hindi pa, pero wala na silang pakialam mo sa politics. Wala na Correct. sa manual. Correct. Kaya nga, give me a reason. Pagka niluto na sila ni Congressman doon sa lugar naman niya doon, ba't di nyo binigyan ng due process? Isang tanong lang You're under oath. Anong reason nyo? You're under oath. Pag nagkamali, i-contempt mo kagad para ipasay mo, brad. May power to contempt. Oo, ipasay mo na agad. Napasok na rin ni Prof. Parang, Ni Prof. Magpa-file actually ang kamanggagawa ng resolution, investigation in aid of legislation para tignan niyang morphe, yung Manual of Regulations for Private Higher Educational Institutions. Kasi nga hindi tugma Sa Labor Code, 6 na buwan. Pagdating sa academic workers, di ba? 6 consecutive semesters. So, tatlong taon. Tsaka ang morphe, hindi batas kasi yan CHED lang gumawa niyan. That's it. Ng How could the main resolution of a stupid agency overpower the provision of the labor code? Tama. Argument 296 will apply, 294 will apply, Ang 295 will apply. pinagtataka ko nga dyan, Ellie, bakit kasi matagal na yung morphe. 20 taon na, 2008. Ang tagal na yan almost 20. Bakit hanggang ngayon, actually, bakit walang kumay-question doon sa legality ng morphe? Tayo Nasa questionin payroll, nasa payroll, tingin ko. Payroll. Nasa payroll. Follow the money. Gano'n naman lagi yan. 20 taon, sino gumagamit niyan? Alam mo rin naman yan Edukador, kapitalista. Yan ang mga violator niyan. Tama. Alam, itong morphe, no? Marami rin kasi ako mga union sa ng mga professor, no. Akong lawyer ng UST faculty, 'di ba, CEU, FEU, etc. So ang dalas naming problema rin talaga yung morphe na 'yan. Dahil nga karamihan diyan, yung mga probationary talaga, pag ayaw magregular itong school, no. Pag probationary, ibig sabihin yan full load yan, nag-aantay lang yan, tawag ng tenure track ang tawag diyan. That's it. So, kapag ka naka-tenure track na, minsan nga, may na-encounter na ako, pa-tenure track na siya, tapos on the third year, binawasan yung load niya. Kasi yung loading sa sa college chair yan Binawasan siya para maging part-time ulit siya at matigil. May mga ganon. So, ang daming circumvention ng mga schools dyan. Ng mga admin na yan. Kasi nga, gusto nilang pigilan, maging regular, gusto nilang pigilan na maging tumaas ang sweldo. Pag maging regular, masa-salary scale ka na, di ba? So, kaya ang naglipa na ngayon sa mga schools, ang dami lecturer. Mga part-time. Meron pa nga silang ginagawa ngayon sa mga ibang schools, hindi ko na lang babanggitin yung schools. Big classes, kasi sa morphe, dapat yan, mga 40, 45 lang Meron mga big classes, 100. Tapos magtuturo mga TA. Teaching assistant. Hindi ko nababanggitin kung saan school to pero nangyayari yan. So, what I mean, ano ang punot dulo nito? Ang punot dulo nito is yung mga may-ari ng eskwelahan gustong makatipid sa kanilang compensation expense. Kasi pasamatan nila kasi ang mga teacher, expense hindi asset So, pag tingnan mo sa accounting, nila, ledger, sa mga financial statements, compensation expense. Without realizing, of course, that the professors and all the employees, siyempre sa education institution, sila ang nagbe-bring in ng pera. That's the reason why students pay tuition fees and enroll to the schools. Not because of the name lang. Hindi lang sa name. Because of the quality of education. Hindi na masisigat yung school kung hindi dahil sa mga professor di ba? Correct. I put the name of that bloody school to the intellectual map. May kwento ko lang, attorney Sige, Prof. Magkano ang speaking engagement ngayon sa fair market? 10K pag super professor. Wala na ako. Libre lang kami. Binigay na budget sa amin sa tatlong professor ng UP, professor ng UST, professor ng Lasal. Tigda 2,000
Ganun ka satanic yung ano ginawa ko. By friendship na lang, hindi mo makakatanggi yun eh. Pero one shot deal lang yun. Dinaya mo na tigo 8 mil yung mga ano. Dadala ko yung mga big guns na yun doon para sa isang seminar workshop. Walang journal, yung school niya, walang literary journal. Ginawan ko, no? Kasi ito, igaganti nyo sa akin. Tama. Kamu naman, Dahil nga nilagay trap ko ka. yung nilagay ko sa map, sa intellectual map yung school nyo para magkaroon ng intellectual culture and all that. Tama. Dahil PUP tayo, UP tayo, PUP, yung kultura niya. May seminar, Anayam, di ba, Talas-Tasan. Gusto ko magkaroon ng ganun doon. So, nung ginawa ko yun, abay, ganyan, end of contract na, my goodness. Tapos walang reason, walang papel, lahat, walang due notice, walang twin note, lahat ng dilabag, yung 30 days notification. Hindi ginawa. Ba't mo ginawa? Sinadya mo kung sabihan na wala na akong trabaho ng June 25, hayop ka. Paano kung maghahanap ng trabaho na distribute na lahat ng load? Alam mo yan, di ba? Ano, 5 buong kami hindi kakain ng pamilya ko. Humingi na ako ng tulong sa taong bayan. Dahil ako anak ng bayan, revolusyonary na bayan, problema ako ng bayan. Tulungan ninyo ako. At tumutugon ng bayan. Tama. Dahil next time, hindi lang ako mangingi ng isda. Meron na ulit lambat. Pwede ng Send pang-isda. naman ng Kasi ngayon, di ka talaga makakuha ng trabaho eh. Meron na, puno na na. Di ba mahihirapan ka lang makahanap? Baka sinadya pa nga yan eh. That's idadagdag yan sa bad faith, evil, and moral damages. Ba't di sana Mayo pa lang nagdemandahan na tayo? Tama. Pero ito, Prof. So, naka-file na ang iyong case, tama na, sa National Labor Relations Commission. Kumusta yung kaso? Yung kahapon ay dumalo yung HR saka yung abogado na hindi naman nagsalita dahil binakbakan ko na kaagad. Bali, nasa pag-aayos pa rin daw, sabi ng Deputy Labor Arbiter. Ang sabi ko dun sa kanila is, ang option nyo lang is i-reinstate ako at regular ako. Ngayon, kung ayaw mo sa Manila dahil pinoprotektahan mo yung satanic na associate din at demonic na din. O di doon lang ko sa yung Las Piñas. Wala problem, same rights, same benefits, lateral. Ayaw mo pa rin? O bahala ka, bayaran mo yung 2025 ko to 2042. Diba? So, ayaw mo pa rin? O bahala ang Supreme Court ngayon na kung anong gagawin mo. So, magkakaroon pa, Prof, ng isa pang mediation, tama, no? Kasi, apat na mediation, tapos na kayo sa Sena. Apo. Yung dalawang mediation na una, hindi sila umattend, sabi mo kanina sa akin, no? So, ito, yung dalawang mediation na ito, doon sa arbiter level. Tapos na yung kahapon na 7. So, may isa pa. 14 na. So, aantayin mo ngayon kung anong sagot nila doon, no? Kung tatanggapin nila yung offer mo na ibalik ka na lang para matigil na yung kaso, or ilagay ka sa Las Piñas, etc., or tuloy yung kaso. Pero may isa pa, attorney, kapatid na issue. Kaya nakakatuwa tong kaso ko eh. June 25 daw ako end of contract. Pinanagutan nila yung stupid na script na yun. Okay. Ang problema mo, pinagputahan ko na yung, pinagtrabahuhan ko na yung June 30. Kulang yung sahod ko eh. Isa. Hindi mo binigay yung 14-month pay ko eh. Na-entitled ako. Hindi mo rin binigay yung aking overload na pinagputahan ko na din. Hindi mo rin binigay yung aking literary incentive. Kaya based on Article 116, may hiwalay pa na violation dyan. Civil and criminal. Kasi nakalagay sa labor code is withholding of salaries and kickbacks. Yun ang term ng batas na ginamit. Kickback, panunuba, no? Corruption. Prohibited. So, sabihan ko yung labor arbiter, isang tabi muna natin yung reinstatement dahil baka forever na yan. Handa ako ilabay na isang dekada. Aantayin ko ng Supreme Court na mag-ruling dyan. Di ba nang hindi forthwith, wag din naman i-archive. No? Mag-ruling sila na bayaran yan. Di ba yun yun? Mag-aantay ako. Di ba? Medyo mas maputi na ang buko. Isang dekada yan eh. Pero for the meantime, bayaran mo muna itong mga pinagtrabahoan ko na to. Hiwalay kasi yun. Ngayon, kung ayaw mong bayaran yan, sabi ko, sasabihin ko sa arbiter, magkikita ko kami sa piskalya ng Maynila. So, patong-patong na kaso talaga ang binabalak nyo dito. May abogado ka naman na, Prof, no? Tama ba? Opo, doon po sa atin sa ARCAM. Sa ARCAM, sa Pasimban. At kayo naman, alam ko, tutulong din naman. So, Oo naman. Oo. batteries of labor lawyers. Meron. At may congressman pa ako sa akin. mo, under oath. Kasama niyo, Pag bro. yan hindi sumagot ng tama, kung, mo yan. Kasama niyo buo ang kamanggagawang party list dyan, bro.
Pero iaangat pa natin, hindi lang investigasyon ang gagawin natin dyan, di ba, Eri? Oo. Yung mismo morphe ang ano natin, para Patay na. maapektuhan yung mga ibang mga professor. Kasi for Masyado sure, matagal na yung tama ganyan. yung ano eh, if it can happen to Professor Mario De Vega, nangyayari yan sa What iba more pa. sa ibang mga karaniwang mga mimiya-miya na ayaw, mga docile, mga silent, mga ano. Tama. Kaya kailangan natin tong tignan. At syempre, with the hope na mapagkaisa ang lahat ng mga manggagawa sa akademya. At ilaban, napaka-unjust nitong morphe. Kung ano kung may union lang sa NU, hindi mangyayari yan eh. Wala, kaya nga nag-uun yun, kaya nga tinanggal. Ayun. Kasi illegal yung ganyan ginawa ng NU. Kaya nga tinanggal. Ayun, Dahil nakaramdam yung na eh. future union official mo, sige, bakla ka. Sabi naman ni Atty. Louie, kahit nakapending yan, tuloy nyo pa rin. Kasi ganun gagawin natin, Tama. di ba? Mm. Dahil Tama. sa ginawa natin, lalo pang pagpapainit nito, pag yung pangulit natin sa Kongreso, baka magsipirma lang. Maganda, tulong ako. Tulong kami ni Okay. Eli sa pag-union dyan. Game. Para maitayo yung union dyan. Meron na ako slogan, attorney, dun sa Naisip mo na sa batas lahat. natin. Gawing corpse ang morphs. Ayun. Corpse ang Ang morphs. Yes. Pwede. Tama. 20 taon na yan. Ano naging silbi niyan pagka nag-privilege? Ano ang maglabas tayo ng dati? Tingnan natin ang ibon, tingnan natin ang ano napala natin ng mga profesor ng bayan dito? Pahirap lang talaga. Matagal nang pahirap talaga yung morphe na yan. Hindi lang yung morphe na yan. No? In my experience sa mga education unions, marami talagang problema na nanunuot na yung gas pay, isa pa yan, yung 70% TFI na yan. Dapat 70% pag nag-increase Mapunta ng tuition sa fee, mga manggagawa. yung mga schools mapupunta dapat na sa manggagawa. 70-20-10. Yan. So, malaking problema rin yan. At isa pa yung morphe na yan. So, tutukan natin yan. Marami-rami pala. Marami-rami yan. Sino ba chair ng higher education? Si Congressman Jude Asidre. Yan, maganda makatrabaho natin siya para ma-reforma natin yung mga batas na para sa Hindi ating naman education kinakailangan na workers. mag-agree necessarily sa politika natin. What we need, those who can lend an ear and willing to engage with us, pwede naman na yun. At tingin ko nasa katwiran naman yung pinaglalaban. No? Oo naman. Lagi I'm sure. naman tayong nasa ganun. Okay. So, may last words siguro Last si words, Prof. oo. Last words. Baka pwede sabihin, last words mo kay NU. Sa mga best friend mo. Maraming salamat sa inyo, Attorney Batas Manggagawa. Sa ako, personal, maraming salamat doon sa pinadala mong ayuda. No? Ulit. Wala. Gusto ko marinig yun ng buong bayan. No? Para marami rin magpadala. Nilagay mo doon sa pahina mismo, hindi mo piniem. So, I was deeply touched by that. Marami pong salamat. No? Mabuhay kayo. Salamat din kung sa aking kaklase, sa inyong staff, si kapatid na Mark. Sa lahat ng mga kababayan natin, no? Maraming salamat. No? Siyempre sa Teachers Dignity Coalition, sa BMP, sa PLM, sa Content, sa ACT, lahat na ay nag-coalesce lahat ng progressive social forces sa kaso ko. No, at ako'y labis na nagagalak. No, hindi naman ako tatakbo sa Kongreso. Gusto ko lang mamatay yung morphe. At ang hinahangad ko sa immediate issue nga, ma-reinstate kung kaya pa. Ma-regular kung kaya pa. At kung hindi, bayaran nila yung 2025 to 2042 para maging deterrence. Na pag dilabag mo ang batas, may kaukulang pinsala o, di ba, danyos. Agree. Para maisip nila, teka, kahit galit ako doon, kailangan sundin natin twin notice rule, iayos natin. Di ba? Hindi yung basta ura-urada na lang kasi may batas. At dapat yung morphe na yan, corpse the morphs. Yeah. Corpse the morphs. Gawing Corpse the morphs. corpse ang morphs. Ayun, meron na Okay. tayong slogan. Eli? Alright. So, yan mga boss, narinig natin ang kaso, reklamo at talagang pangwawalang hiya sa isang kapitapitaga na manggagawa sa akademya. Tandaan natin mga boss, ang karapatan natin bilang mga manggagawa, di kusang binibigayan. Yan ay ipinaglalaban. Kaya yan din naman ang hangad natin dito sa sumbungan ng kamanggagawa. Ako po uli si Eli San Fernando, ang inyong kinatawan sa Kamanggagawa Party List. Ako po ulit, si Atty. Jendo ng Batas Manggagawa. Tandaan po natin na ang ating mga karapatan at interes, hindi po yan hinihingi. Yan po ay inilalaban. At syempre, alam nyo naman, maraming mga nagsusumbong sa atin na gusto parang anonymous lang daw sila pag kasi natatakot. Pero kami, hindi namin kasi pinapaunlakan yung mga ganun eh. Kasi nga, kami, naniniwala kami sa prinsipyo na kapag ang isang tao ay hindi niya kayang ilaban ang sarili nila, napakahirap pong ilaban. Pero kapag kayo, mga manggagawa, ay gusto nyong ilaban ang inyong mga karapatan, nandito kami, nasa likod nyo kami, nasa harapan nyo pa
ang sumbungan ng kamanggagawa. Hanggang sa muli, maraming salamat sa lahat. Sama-sama tayong manindigan para sa serbisyo, karapatan, at katarungan. Sumbungan ng kamanggagawa para sa manggagawang Pilipino. Laban natin to!